Kapayapaan po ang sumainyo mga giliw naming taga-subaybay sa programang ito. Muli po salamat sa Panginoong Diyos sapagkat ibinigay niyong muli sa atin ang pagkakataong muling magkasama-sama tayo sa isang mahalagang pag-aaral ng mga salita ng Diyos na pawang nasusulat sa mga banal na kasulatan na siya namang ipinaglilingkod sa inyo ng programang ito, ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Mignea, na sa pagkakataong ito ay muli po ninyong makakapiling, makakasama sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos. At narito po ang aming pangunahing tagapangasiwa o tagapagsalita sa programang ito, ang aming minamahal na kapatid na ni Raya. Kapayapaan po ang sumainyo, kapatid na ni Raya. Kapayapaan din po sumainyo, kapatid na Mignea, at kapayapaan po sa lahat ng aming mga minamahal na taga-subaybay ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ang ating pong tema ngayon na tatalakayin, mauri natin ito na pinaka-pangunang tungkulin ng isang nilalang ng Panginoong Diyos. Kung anong tungkulin ng isang nilalang doon sa lumalang sa atin, sa makatwidbagay ang Diyos. Kung ano po ang tungkulin yan, ito po ay tatalakayin natin sa pamamagitan po ng paksang pinamagatang sambahin natin ang tunay na Diyos. Agad po ay simulan natin, kapatid na ni Raya, ang pagtalakay sa nasabing paksang ito sa pamamagitan po ng ganitong pambungad na katanungan. Saan at kailan po ba nagsimula ang kasaysayan ng pagsamba sa tunay na Diyos? Ang sagot po na mula sa Biblia, mababasa po natin sa aklat ng Nehemias. Ang kapitulo po ay 9 at ang versikulo 6 hanggang 7. Pakibasa po, kapatid na Mignea. Ikaw ang Panginoon, ikaw lamang. Ikaw ang lumikha ng langit ng mga langit, pati ng lahat na natatano roon, ng lupa at ng lahat na mga bagay na nangaroon, ng mga dagat at ng lahat na nangaroon, at iyong pinamalaging lahat. At ang hukbo ng langit ay sumasamba sa iyo. Ikaw ang Panginoon na Diyos, na siyang pumili kay Abram at naglabas sa kanya sa Ur ng mga Kaldeo, na nagbigay sa kanya ng pangalang Abraham. Napakaliwanag po ang mga talatang ito na binasa ng ating kapatid na Mignea. Dito maunawa natin ang pagkaunawa at pagkakilala, maging ang pananampalatayang tinaglay ni Nehemias na kaloob ng Diyos sa kanya. Batay sa kanyang pagkaunawa, ang kinikilala niyang tunay na Diyos ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. At ipinahayag niya ang kanyang pananampalataya. Ang sabi niya ay, ikaw lamang bilang Panginoong Diyos ang siyang lumikha ng langit, maging ng langit ng mga langit, pati ng lahat ng mga natatanaw doon. Maging ang lupa niya at ang mga bagay na naroon sa lupa, kahit ang dagat at ang lahat ng naroon. At kayaan niya namamalagi ang lahat ng mga yon ay dahil sa taglay mong kapangyarihan.
at kanyang ipinahayag bilang pagkilala sa Panginoong Diyos na may lalang ng lahat ng mga bagay sa langit ng mga langit, ikaw anya ay sinasamba o pinaglilingkuran ng hukbo ng langit. So dito po pinapakita na ang hukbo ng langit, yan po ang mga anghel. At doon pa lang po sa langit ng mga langit ay meron ng pagsasagawa ng pagsamba. Kaya yung pong tanong na ibinangon ng ating kapatid na Miknea kung saan at kailan nagsimula ang kasaysayan ng pagsamba sa tunay na Diyos sa langit pa lang ng mga langit, na nilikha ng Diyos, at sa panahon na yaon ay meron ng pagsamba sa tunay na Diyos. At ang mga tiyak na nag-uukol ng pagsamba sa Kanya, naglilingkod sa Kanya, ang hukbo ng langit, at ayon sa ating pananampalataya, ang hukbo ng langit na siyang hukbo ng Panginoong nasa langit ay ang mga anghel. Kaya ang mga anghel ng mga celestial na nilikha o celestial being, sila ay una na mga nag-aalay ng pagsamba, pagpupuri sa ating Panginoong Diyos bilang kinikilalang tunay na Diyos. At sana napansin din po natin sa talata yung pahayag na ikaw ang Panginoon, ikaw lamang. Yung salitang ikaw lamang, wala siyang pangalawa o pangatlo. Ikaw lamang, isa lang ang sinasambang Diyos sa langit. Kaya yung pagsamba sa maraming Diyos ay hindi po yan ang itinuturo ng Biblia. Ang pagsamba, inuuko lamang sa isang tunay na Diyos na nagsimula yan mula pa nang likhain ng Diyos ang langit ng mga langit at kasama sa gawain at gampanin ng mga anghel na nilikhanan sa langit ang sialayan ng pagpupuri at pananambahan. Malinaw po mga giliw naming mga tagapakinig, batay sa pagpapaliwanag sa atin na hindi po pala sa lupa nagsimula ang pagsamba sa Diyos. Opo. Dahil wala pa ang lupa, ay sumasamba na ang mga celestial na nilalang sa langit, kapatid na ni Raya. Opo. Kaya malinaw po na ang kasaysayan ng pagsamba sa Diyos ay sa langit nagpasimula. At batay po sa ipinakilala sa atin, ipinaliwanag sa atin, walang ibang sinasamba sa langit, kundi ang nag-iisang tunay na Diyos lamang. Opo. Kaya dahil po sa kaalaman yan, kapatid na ni Raya, ano po ang nais ng Panginoong Kristo Jesus na matutunan ng lahat ng taong nilikha ng Panginoon? Ang sagot po ay ipinahayag niya nung siya'y nangangaral at nagtuturo nung panahong siya'y nagkatawang tao. Mababasa po natin ito sa aklat ng Mateo, ang kapitulo ay 6, ang versikulo 9 hanggang 10. Magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Gaya po ng ating narinig, sa panahon na ang ating Panginoong Kristo Jesus ay nagkatawang tao, nang siya po ay nagtuturo at nangangaral at ang isang mahalagang bahagi ng kanyang pangangaral ay nagtuturo siya kung paano ang tamang paraan ng pananalangin at ano ang mahalagang nilalaman ito. Opo. Ayon po sa salita ng ating Panginoong Kristo Jesus, magsidalangin kayo ng ganito. Kung meron kayong papanalaginan o pag-uukulan ng pagtawag, ay walang iba kundi ang Amang Diyos na nasa langit. At kasama ng pananalangin ay ipahayag natin yung ating pagkilala sa Kanya sa paraan siya niya'y sambahin ang Kanyang pangalan. At kung paano siya sinasamba sa langit, ay gayon din naman dapat matuto ang mga taong sambahin siya sa lupa. Kanina po, dun sa mga unang talata na inyong binasa, ay napakalinaw na ang mga nilikha ng Diyos na celestial sa langit, katulad ng mga anghel na tinatawag na hukbo ng langit, ay sumasamba sila sa Panginoon sa langit. Kaya sanay ang mga anghel mag-alay ng pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Kaya nung magkatawang-taon Diyos, gusto niya, yung mga taong nilikha niya sa lupa, matutunan din
kung paano siya sinasamba sa langit, ay gayon din sambahin ng mga tao mula sa lupa ang Panginoong Diyos na may likha. Ayun. At marahil ay maunawa natin na ang mga anghel ay kusa na sumasamba sa Panginoon sa langit. Hindi sila napipilitan lamang. Yun ay isa sa, kumbaga, ay pagtanaw ng malaking utang na loob nila sa Diyos sapagkat hindi sila iiral bilang anghel kung walang Diyos na lumikha sa kanila. Opo. Kaya bilang tanda ng pagkilala sa mga dakilang gawa ng Diyos sa kanilang buhay, sila'y nagpupuri, nagpapasalamat, at sumasamba sa Panginoon. At nawa, yun din ang maging kalooban ng mga tao sa lupa, na kung paanong ang mga anghel sinasamba ang Diyos sa langit, tayo naman ang mga nilalang sa lupa, matuturing sambahin ang Panginoong Diyos na may likha sa atin. At kung ano yung damdamin ng mga anghel na sila hindi napipilitang gawin, kundi ay kusa nila itong ginagawa, yun din ang nais ng Diyos na matutunan ng mga tao na huwag tayong sumamba sa Panginoon sa paraang napipilitan lamang, kundi katulad ng mga anghel, sambahin natin ang Panginoon na may pagkukusa at magagawa lamang natin ito kung maliwanag sa ating puso't isipan na hindi tayo magiging tao at hindi tayo iiral sa mundong ito kung walang Diyos na lumikha sa atin. Kaya ang pangunahin nating tungkulin na dapat nating gawing may pagkukusa ang sambahin at paglingkuran ang ating Panginoong Diyos na may lalang sa atin. So, ang isa pong bagay na dapat siguro ay mapansin din natin, mga giliw naming tagapakinig, na hindi po pala basta pagsamba lang sa Diyos ay pwede na, kapatid Opo. ni Raya. At gayon din, hindi rin po pagsambang ayon lamang sa kagustuhan o maibigan ng sumasamba. Opo. Kundi, meron pong pamantayang dapat maabot. Yun po yung aking naging pagkaunawa sa inyong paliwanag, kapatid na ni Raya. Meron pamantayang dapat maabot na gaya ng sinasabi na kung paano sa langit, gayon din naman ang wika sa lupa. Kung paano siya sinasamba sa langit at kung anong uring pagsamba ang nangyayari sa langit, yun din po ang gusto ng Panginoong Diyos na dapat mangyari dito sa lupa. Opo. Ngayon, kapatid na ni Raya, upang magawa po ng lahat ng tao na sambahin ang tunay na Diyos, ano po ang ipinagbabawal niya sa atin? Dahil nga po sa langit ay isa lang ang pinag-uukulan ng pagsamba, dapat ang mga tao sa lupa, isa lang din ang pag-uukulan ng pagsamba. Opo. At para magawa natin yan, na sa tunay na Diyos lang natin yan maiukol, katulad ng pagsambang ginagawa ng mga sa langit, nagpahayag ang Panginoon sa panahon pa ni Moises ng kautosang tutulong kung gagawin ito ng tao para magawa yung pagsamba sa isang tunay na Diyos lamang. Opo. Basahin po natin ang kautosang nasusulat sa Exodo. Ang kapitulo ay 20 at ang versikulo 2 hanggang 5. Ako ang Panginoon ng Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng tawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salo ng lahi ng mga napopoot sa akin. Narito po ang kautusan ng ating Panginoong Diyos na ito'y napakalaking tulong para kung paanong sinasamba ang tunay na Diyos sa langit, ay gayon din makapag-alay tayo mga tao ng pagsamba sa tunay at nag-iisang Diyos lamang. Opo. Gaya ng ating narinig sa panahon pa ni Moises, ay ipinahayag na ang mga kautosang ito. At sa mga talatang binasa ng ating kapatid na Miknea, maunawa natin ang tatlong mahalagang bagay. Ano-ano po ito? Una, ang sabi ng Diyos,
huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. So yun po una. Liban sa Kanya, wala na tayo dapat ibang kikilalaning dinidiyos natin, kundi siya lamang. Huwag na tayo magkakaroon ng iba pa. Kasi pag nagkaroon pa ng iba tayong kikilalaning Diyos, hindi natin magagawa na sambahin o iukol ang pagsamba sa isang tunay na Diyos lamang. Opo. Maibabaling natin sa iba, katulad na nangyari sa mga unang tao na nagkaroon pa ng ibang Diyos sa kanilang buhay. Kaya tandaan po natin, ang unang utos sa mga talatang binasa, huwag tayong magkakaroon ng ibang Diyos liban sa Kanya. Siya lang po. Pangalawa, huwag kang gagawa para sa iyo niya ng larawang inanyuan, kahit yan ay kawangis ng anumang nasa itaas sa langit o nasa ibaba ng lupa, nasa tubig o nasa ilalim ng lupa. So yun po, mahalaga po yun. Kasi pagka ang tao ay natuksong gumawa ng larawan o imahen, kahit ito'y kalarawan ng mga bagay na nasa langit, katulad ng larawan ng anghel, o kaya larawan ng tao na naging banal sa lupa, larawan ng mga hayop, larawan ng mga isda na nasa tubig. Kapag ang tao gumawa ng image o imahen at ginawang yaon ay kinikilala na parang Diyos, hindi niya na magagawang ang pagsamba ay sa isang tunay na Diyos lamang. Mahahati. O kaya, baka talikuran niya na yung pagsamba sa tunay na Diyos at dito na lamang siya mag-focus sa kinikilalang Diyos na kanyang ginawa. Kaya, hindi lang po yung pagkakaroon ng ibang Diyos ay bawal. Pati yung paggawa ng mga larawan na inanyuan, ipinagbabawal. At ang katlo, ang lalong kabawal-bawalan, huwag mo anyang yuyukuran sila o paglilingkuran man sila. Yung pagyukod at paglilingkod, kasing kahulugan ng salitang huwag mong sasambahin sila. Kasi yung pagyukod at paglilingkod sa isang larawang inanyuan, simbolo nga po yun ng pananambahan. Kaya, hindi lamang po ipinagbabawal na magkaroon ng ibang mga Diyos, hindi lang po ipinagbabawal na huwag gumawa ng larawang inanyuan, ang lalong kabawal-bawalan ay ang yumukod, maglingkod at sumamba sa mga larawang inanyuan. Sapagkat kung yan ay gagawin ng tao, sabi ng Panginoon, dadalawin ko niya ang katampalasanan ng mga magulang sa kanilang mga anak. Yun ay isang malaking katampalasanan na pwedeng magawa ng magulang at pwedeng ipamana nila sa kanilang mga anak ang ganong gawain. Hanggang hanggang sa ikatlo, ikaapat na sari ng lahi ng mga napopuot sa akin. O, kumbaga, iniwan nila yung pag-ibig nila sa Diyos. Opo. Gaya yun na napuot sila sa Panginoon. At ang sabi ng Diyos, tandaan nyo, ako ay Diyos na mapanibuguin. Ayaw niya na bukod sa Kanya ay meron pang ibang pag-uukulan ng pagsamba, pag-ibig ang tao na parang dinidiyos nila. So ito pong mga bagay na ito ay mga utos na napakalaking tulong upang huwag magawa ang pagsamba sa mga hindi tunay na Diyos. Sa halip, ang magawa natin ay pagsamba sa isa at tunay na Diyos lamang. So yan po mga giliw namin mga tagapakinig. Huwag po tayong pumayag at maniwala na may pangalawa o pangatlong Diyos. Dahil isa lamang ang tunay na Diyos na itinuturo ng Biblia na dapat nating sambahin. Alam niyo po kapag tayo po'y naniwala na may ibang Diyos pa bukod sa Ama, nagkakaroon na tayo ng ibang Diyos po nun. Di po ba? Opo. Kaya iniuutos ng Panginoon, huwag tayong gagawa, huwag kayong gagawa o magkakaroon ng ibang mga Diyos. At lalo na, huwag natin silang yuyukuran. Yun po ang nakasulat sa Biblia. Sabi naman ng iba, kami naman na hindi sumasamba dyan. Gumagawa kami pero hindi namin sinasamba. So yun pong paggawa, bawal na nga, di po ba? Yun pong lalo pang yukuran sila, yun po ay lalong masama sa harap ng Panginoong Diyos. Kaya kapatid na niraya, ang tanong po natin muli, sa kabila po ng mga utos na yan,
ng Panginoon at sa paglipas po ng mga panahon, ano po ang nangyari sa kasaysayan ng pagsamba ng mga tao tungkol po sa Diyos? Ang nangyari po, sa halip na ang mga utos na ito ay maging tulong para makapag-alay ang tao ng pagsamba sa isang tunay na Diyos lamang, hindi po naingatan. Mababasa po natin yan sa aklat ng propetang si Isaias, Kapitulo 2, versikulo 8. Ang kanila namang lupain ay puno ng mga Diyos-Diyusan. Kanilang sinasamba ang gawa ng kanilang sariling mga kamay na ginawa ng kanilang sariling mga daliri. Bagamat ang mga utos na ipinahayag kanina na huwag magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin, huwag gagawa ng mga larawang inanyuan, huwag sasamba o yuyukod o maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan ay sa panahon pa ni Moises at ng unang bayan ng Diyos, ang bansang Israel, pinahayag na. Pero sa paglipas ng panahon, batay sa obserbasyon ng panahon naman ng propeta Isaias, nang tingnan niya ang kasaysayan ng pagsamba ng tao tungkol sa Diyos, sa halip na matupad ito, hindi nila natupad. Opo. Sa halip, sabi ni propeta Isaias, ang kanila namang lupain, kung gaano karami ang bayan, ganun karami ang kanilang naging Diyos-Diyosan. Sabi nga po, napuno ng mga Diyos-Diyosan at kanilang sinasamba ang mga gawa ng kanilang sariling kamay na gawaan niya ng kanilang mga sariling daliri. So, hindi po natupad ng mga tao, lalo na ng bayang Israel, ang mga utos na ito. At dahil hindi nila natupad, hindi rin nila nasunod yung pagsamba sa isang tunay na Diyos lamang. Sila'y sumasamba sa mga ginawa ng sariling kamay at sa halip na isang Diyos lamang, mga o dumami ang mga Diyos-Diyosan na puno, napakarami. Ibig po palang sabihin, kapatid na ni Raya, dahil naniwala sila na may iba pang Diyos bukod sa iisang tunay na Diyos, ang resulta, dumami pa ang mga Diyos. Napuno pa ng mga Diyos ang mga bansa na kinikilala ng mga tao ngayon. Di po ba? Sa ganito, tuluyan pong naligaw ang mga tao dahil sa katotohanan, ang lahat ng mga kinikilalang Diyos, bukod po sa Ama, ay pawang mga Diyos-Diyosan na. Hindi na po tunay na Diyos yan. At yan po ay mga katahang isip na lamang ng tao. Kaya dahil po dyan, sa pagtutuwid, sa naging mga pagkakamali ng mga tao, sa paraan ng pagsamba at sa marapat na pag-ukulan nito, ano po ang mahigpit na pagtuturo at utos po ng Panginoong Kristo Jesus sa lahat? Ang sagot po ay nasulat sa aklat po ng Lucas, Kapitulo 4, versikulo 8. At si Jesus ay sumagot at sinabi sa kanya, nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Binigyang diin ng ating Panginoong Kristo Jesus sa panahon ng kanyang pagtuturo ang tungkol sa noong pa ay nasusulat na kapag ang usapin ay tungkol sa pagsamba at paglilingkod, walang ibang dapat na pag-uukulan ito kundi sa Panginoong Diyos lamang. Opo. Kaya dito po ay maunawa natin na kaya ito nasulat sa panahon pa ni Moises at inulit sa panahon ng pagkakataon-taon ng Panginoon at hanggang ngayon po ay itinuturo ng programang ito para makabalik tayo sa uri ng pagsamba na nais ng Panginoon na magawa nating mga tao. Na kung paano siya sinasamba bilang isang tunay na Diyos sa langit ng mga langit. At masasabi natin na napaka well-organized yung paraan ng pagsamba ng mga anghel sa Panginoon. Opo. Sana magawa rin ng mga tao sa huling araw na ang well-organized o napakaayos na pagsamba sa tunay na Diyos. At magagawa lamang na ang tao ito kung tatandaan natin ang nasusulat. Hindi pwedeng mabago ang katotohanan ito. Kapag ang usapin ay pagsamba, kapag ang usapin ay tungkol sa paglilingkod,
Hindi ito pwedeng iukol kanino-man. Hindi pwedeng iukol to sa mga tao, kahit sa mga anghel, kahit sa mga tao naging banal, sa mga bagay na material, kahit sa kayamanang pinapahalaga ng tao, pag ang usapin ay pagsamba at paglilingkod, ito ay sa Panginoong Diyos lamang. Kung paano sa kasaysayan ng pagsamba ng una, ay isa lamang, ang tunay na Diyos lamang ang pinag-ukol ng pagsamba, itinuro sa mga panahon ni Moises na isa lang ang dapat pag-ukulan ng pagsamba, ipinaalala ng Panginoon at yan din po ang itinuturo sa ating panahon. Kaya tayo na po, kilalanin natin ang nag-iisang Panginoong Diyos lamang, ang ating Amang Diyos, ang ating Panginoong Kristo Jesus. At kahit sa harap ni Satanas na nanunukso, na nag-aalok ng maraming bagay sa mundo para mabaling ang tao sa pagsamba sa Kanya o sa anumang bagay, tanggihan natin ang mga iniaalok ng dyablo. Sa halip, manindigan tayo sa Panginoong Diyos lamang tayo sumamba. Kaya nang hindi niya matukso ang Panginoong Kristo Jesus, dahil may saligang nasusulat batay sa salita ng Diyos, tumakas niya ang dyablo. At dumating naman ang mga anghel at ang Panginoong Kristo Jesus ay sinamba at pinaglingkuran. Kaya dito po, sa loob ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang pinag-uukulan ng pagsamba ay isa lamang, ang ating Panginoong Diyos na si Kristo Jesus na sinasamba at pinaglilingkuran ng mga anghel at siya ang sinasamba at pinaglilingkuran ng kapatiran ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Yan po mga giliw namin tagapakinig, gaya ng ating mga narinig, maging ng mga unang pag-aaral natin sa mga nagdaang araw, sa ganang tunay na Kristiyano, may isang Diyos lamang na dapat tayong sambahin. Kaya nakita natin ang napakalaking pagkakamali. Opo, malaking kasalanan yung magkaroon pa tayo ng ibang Diyos na sasambahin. Gaya po ng ngayon ay ating tinatalakay. Ngunit salamat po sa ating Panginoong Diyos at sa araw na ito ay ating pong naunawaan na tayo po ay dapat lamang sumamba sa isang tunay na Diyos. Umaasa po kami, mga giliw namin, tagapakinig na naging maliwanag sa inyo ang mensahe ng pag-aaral na ito. Nawa pagtibayin po natin sa ating mga puso na iisa lamang ang tunay na Diyos. Siya lamang ang dapat nating sambahin. Huwag na huwag po tayong sasamba sa iba o sa mga Diyos-Diyosan. Yan po nawa ang basbasan sa ating mga puso at bendisyonan ng Panginoon sa ating mga kalooban mula po ngayon at magpakailanman. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyong makilala ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church, bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.